Alam ninyo, nagdududa ako dito sa script na ipinapakain ni John Vic Remulla at ng gobyerno sa mga Pilipino patungkol dito sa pagkaaresto kay Saldico. Bakit, Gossip? Pantanga. Let me explain. Lalong-lalo na nung nakita ko itong balita na to sa bilyonaryo. Okay, may source sila. Ano yan, Gossip? Eto, basahin natin ha. Government checking conflicting reports on cost passport, Interpol status, sources. So, may conflict talaga itong pinagsasasabi ni John Vic at saka yung nangyari. Okay, basahin muna natin to bago natin puntahan si John Vic. Pakainin natin siya ng government agencies were now trying to check conflicting information on the immigration status of fugitive former Ako Bicol Representative Zaldico after reportedly receiving reports that he may not have held a Portuguese passport, multiple sources told Billionaire News Channel on Friday. Pero pinaninindigan ni John Vic Remulla na meron daw Portuguese passport itong si Saldico. Pero apakatanga yung dahilan niya kung bakit yung passport na Philippine passport yung hawak ni Saldico nung nahuli siya. Mamaya, one of the sources, a security official, my source, security official daw, with knowledge of the matter, said authorities learned that Ko presented only an expired Philippine passport when he was stopped at German border patrol authorities while attempting to enter from Czech Republic. So, sinasabi dito na na-apprehend or na-detain itong si Saldico dahil ang hawak niya ay Philippine passport na expired. So, undocumented siya. Tama? Okay. If Ko had a Portuguese passport, then why did he present his Philippine passport knowing that he would be held and questioned about his travel documents? The source said. Tama nga naman. Sabi nga ni John Vic, utak kriminal si Saldico. Pero ibibigay mo yung Philippine passport mo na pupwede kang ma-question. Kasi nga alam mong canceled yon. Hindi yun ganun katanga si Saldico. Okay? Another source said Philippine authorities were also informed that Ko was not yet included in the red notice list of the International Criminal Police Organization or Interpol, contrary to an earlier claim by Interior Secretary Juanito Victor or John Vic Remulla. Kung maalala ninyo, sinasabi ni John Vic na, meron na. Pinaprocess na yung Interpol red notice niya. Pero ayon dito sa source ng bilyonaryo, wala pa talaga. At naniniwala ako doon na wala pa talaga. So dito tayo nagdududa noon na tinatanong natin na kung bakit ang tagal. Na kung bakit parang delayed yung action nila sa paghuli kay Saldico. At maraming mga haka-haka noon na talagang hindi nila ginagawa yung mga dapat nilang gawin para hindi mapauwi si Saldico. Bakit? Kasi ang mabubutasan si Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Siya yung itinuturo ni Saldico, sila yung itinuturo ni Saldico na mga mastermind sa pagkamkam sa kaban ng bayan. While not considered as an arrest warrant, an Interpol red notice allows law enforcement agencies worldwide to locate a temporary detain an individual who has pending extradition from another country. Since he has not in the Interpol red notice list, Ko and his lawyer may find legal workaround to have him released by the Czech authorities. Dito nga sinasabi na makakaroon ng problema. Kasi kung wala sa Interpol red notice ito na baka hindi nila ginawa, pupwedeng i-exhaust ni Saldico yung kanyang karapatan sa deportation process. Alam ko to kasi meron akong ikukwento sa inyo, totoong nangyari at kilala ko. Yung kaibigan ko
nasa ano yan. So, nandito kami sa Europe, tama? Yung kaibigan ko, meron silang inupahan na flat. 4 na bedroom yun. Yung 3 na rooms, Nepalese, mga estudyante ang nakatira doon. Tapos nagkaroon ng raid. Yung 2, expired yung student visa nila. Okay. Ngayon, ngayon hinuli sila. Dinetain sila. Okay. Pero, binigyan sila ng 15 days para mag-apply bilang mga asylum seekers. Kapag ganyan ang sitwasyon na na-detain na yung isang undocumented, mabilis ang proseso niyan. 1 week, meron na yan result kung tatanggapin nila na asylum seeker o kaya ire-reject nila. Mabilisan na yan kasi nakadetain yung tao eh. Ayaw na nila na magtagal na nakadetain yung tao. Kasi alam nyo dito sa Europe, yung mga human rights na yan, matitindi yan. So kung maa-approve, papalayain, mag-i-stay. Kung hindi naman, kung decline naman yung application niya, deport, ganun ang mangyayari. So, aasahan natin na i-exhaust pa rin lahat ng possibility ni Saldico yan na hindi mapauwi sa Pilipinas. Okay. Ngayon, puntahan naman natin itong sinasabi ni John Vic Remulla. Okay. Anunsyo ng pagkakaresto kay former Congressman Zaldico, anong susunod na hakbang na gagawin natin, Sec? Well, ngayon ang DFA ang lead dyan. Sila ang nagko-coordinate sa Hungarian authorities, sa Czechoslovakian authorities, Check na. sa Czech Republic authorities para maano na siya, ma-deport na papunta rito. Pero paano ba yan? May komplikasyon pa ba dyan? O ano na lang, it's just a matter of procedure bago yan maibalik dito sa Pilipinas? Well, may komplikasyon pa ng konti kasi ang kanyang deportation order is based on a canceled passport. Yes, undocumented. Hindi dahil meron siyang red notice. So, umaamin ka dito na walang red notice. Itong si Saldico. Hindi niya kasi dala yung kanyang Portuguese passport. Wala siyang dala. Wow. So, pinapanindigan talaga niya na meron siyang Portuguese passport. Hindi daw niya dala. Bakit daw? Parang nagkampante na. So, Nagkampante na siya. Tinatanga mo ba kami, John Vic? Hindi ba mas kampante siya na dala-dala yung passport na Portuguese kesa sa hindi niya dalhin? Napakatanga mo naman. Sabi mo utak kriminal si Saldico. So mas magiging kampante siya kung dala niya yung Portuguese passport niya. Pwede na nga niyang sunugin yung Philippine passport niya kasi canceled na yun, wala na yun visa. Bakit yung Philippine passport ang dala-dala niya? At yun pa yung ipinakita niya. Wag mo nga kaming ginagawang tanga, John Vic. 'Di ba? Agree ba kayo sa sinasabi ko na mas kampante itong si Saldico kung dala niya yung kanyang Portuguese passport? Paano nangyari yan, Gossip? Bakit ang tagal-tagal niyan? Ganito ang ano ko dyan. Sa ano kasi, nung unang lumabas si Saldico sa Pilipinas, may Schengen visa yan. Yung Schengen visa kasi, pwede kasing mag-apply ka ng multiple entry. Ano ba yung multiple entry, Gossip? So, nung umalis siya ng Pilipinas, nag-entry siya sa isang bansa. Sabihin na natin Portugal. Okay? Pwede siyang tumalon papuntang Spain, pwede siyang papuntang Germany, papuntang Hungary, Czech Republic, kung saan-saan pa yan, basta Schengen state siya. Kumpara doon sa isang entry lang, one entry. Pag entry mo doon sa isang Schengen country, hindi ka na pwedeng mag-entry ulit sa pangalawang Schengen country. So, ang duda ko dito, multiple entry tong si Saldico. At habang
'Di ba ang tagal bago na ano, na-cancel yung passport niya? Habang hindi pa kunwari kasi 90 days lang ang Schengen, eh. So, 'pag expire niyan, puwede ka ulit mag-renew. Bakit? Or paano ba? Ano ba yung isang pinaka tinitingnang requirements ng Schengen area? Kung meron kang sapat na pera para mag-stay. Yung hindi ka mamulubi sa bansa na pupuntahan mo. Yung hindi ka magtatrabaho. Kasi kung tourist visa yung hawak mo na Schengen, hindi ka pwedeng magtrabaho. Ganun yon. So, parang si Saldico, patalon-talon lang siya ng bansa kasi naka-multiple entry 'to. May pera, eh, 'di ba? Hindi naman siya mamumulubi, eh. So, ang duda ko diyan, not until na na-cancel na yung passport niya, hindi na siya makakapag-renew ngayon ng Schengen niya. So, ngayon gusto niya mag-cross ng border, hindi ko alam kung bakit. Bakit hindi na lang kasi nag-stay sa isang lugar. Hindi ko alam kung bakit, na-apprehend na siya. Ibig sabihin talaga dito, based sa facts, based sa mga information na nakikita ko ngayon, walang Portugal walang Portugal passport 'to. At kung sakasakaling pinapanindigan ni John Vic Remulla na meron ngang Portugal passport si Saldico na hindi lang niya dala, sasabihin lang niya do'n sa napag-iwanan niya ng Portuguese passport niya na ano gossip, dalhin do'n. "Oh, meron ako, oh, European Union ano ako, ano ako, Portugal, citizen ako." So, walang problema, okey na 'yun. Palalabasin si Saldico 'pag may gano'n. Pero ngayon yung sinasabi nila na ginagawa nila lahat para ma-deport si Saldico, wala yang Portugal passport. 'Di ba, agree kayo? Na sakasakali man, kung sakali lang, nakalimutan niyang dalhin yung Portugal passport niya, yung Portuguese passport niya. Sasabihan lang nung ano, mga napag-iwanan niya, "Pakidala nga dito yung Portuguese passport ko, naiwan ko, nahuli ako dito sa border, eh." 'Pag nai-present nila yon, eh, larga na. 'Di ba? Larga na. Tapos kung talagang Portuguese citizen si Saldico, makikipaglaban ang Portugal government para makuha siya. Kasi citizen nga siya. So itong sinasabi ni John Vic Remulla na may Portuguese passport 'to, wala yan. Pinapaikot lang tayo, pinapanindigan lang nila yung mga unang sinabi nila noon na kung bakit nahihirapan sila na pabalikin itong si Saldico kasi may Portuguese passport. Wala naman pala.